Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mga simpleng kalsada hanggang sa mga liblib na komunidad, may mga bayaning tahimik na kumikilos. Ako po ang inyong lingkod, Sarah Jane. Narito na naman tayo ngayon upang ipagdiwang ang tunay na tagumpay ng mga Pinoy. Sabi nila, mahirap na daw ang buhay, ngunit isang bagay ang hindi nawawala sa atin. Yan ay ang ating malasakit. Kaya kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, huwag mong kalilimutang maging mabuti. Dahil naniniwala tayo na sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga viewers, sa live viewers, magandang gabi sa inyong lahat. Huwag niyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-comment. Pwede kayong magpa-shoutout sa ating guest. Pwede kayong magtanong o pwede kayong magbigay ng reflection at feedback tungkol sa kanyang buhay. So ayan, ipapakilala ko na sa inyo ang ating guest for tonight. Okay, sino nga ba? Gusto niya ba siya na lang magpakilala sa sarili niya? Hindi, syempre hindi. Bibigyan ko siya ng magandang intro. Hindi naman tayo papayag na hindi natin mabigyan ng magandang intro ang ating guest for today. So, ayan. Siya ay 31 years old, visually impaired. Ang kanyang eye disease ay retinal detachment secondary to tuberculosis uveitis. Ang social ng Okay, since 2021. Okay. At ito ang kanyang mga advokasya. Okay. Okay. HIV and TB awareness, PWD empowerment, sexual reproductive health and rights, mental health. Okay, ang kanyang mga kasalukuyan na volunteer works ay ang mga sumusunod. Okay, so Weiner volunteer, disabilities inclusion, ayun, disability inclusion empowerment volunteer. Okay, so ayan. So, sabihin mo na lang, no, sa ating guest kung ako ay may maling nasabi. Ayan, so please welcome our guest for tonight, Mr. John Michael Lopez. Hello! Hi Hello, guys. John Audible naman ako. Michael. Ganito lang. Yes po. Yes. Hi. Hello Ayan. guys. Good evening. Okay, magandang gabi, JM. Kamusta naman ang gabi mo? Ayan, so far, so good. Kakagaling ko lang kasi ng Ayan. training sa ATRI sa mga familiar yung isang NGO for visually impaired pero ngayon nag-diversify na sila for all PWDs. So meron kasi silang Mhm. ongoing na social media management with AI training. So yan, nakikiusyoso tayo doon sa training nila yun. Ayun, ayan. So, sa pag-i-introduce ko sa'yo ay talagang ang dami mong ginagawa, ang dami mong advokasya. So, talagang talagang ka, productive. Ayan. So, ready ka na ba sa aking mga katanungan sa'yo? Actually, hindi pa. Charot. Sige, go. Tuloy So, natin anong yung laban gusto natin mo? yan. Yung Miss Universe or kalmado lang tayo? Kalmahan lang natin for today's video. Okay. Ayan, so, okay. Okay, pwede mo ba kaming bigyan ng kaalaman tungkol sa mga volunteer works na ginagawa mo? Ayun. Siguro, first of all, no, magpasalap muna ako
salamat sa pag-invite sa akin na Mhm, sa ganitong interview dito sa Bayanihan. Kasi nung nakaraan, di ba sabi ko sa Bayanihan? Ayun. And mm. it's my pleasure na um, kasama sa activity niyo for tonight. And I'm so grateful din na napili niyo ako as one of your interviewees. Ganun. And ayun, going back sa question mo, siguro, right, before kasi marami akong volunteer works, pero right now, I'm focusing on two different things. Yung isa ay yung volunteer HIV navigator, online navigator. So, ang ginagawa namin doon ay nagbibigay kami o nagre-response kami sa mga concerns ng mga tinatawag nating key population. Sila yung mga tao na mostly or more vulnerable na maapektuhan ng HIV. So, nagpo-provide kami sa kanila ng information, usually regarding sa kung saan sila pwede magpa-test or kapag ka nagkaroon na sila or na-infect sila ay kung saan sila pwedeng humingi ng tulong or ano yung mga benefits na pwede nilang makuha as well as syempre yung psychosocial intervention sa kanila. And yun, yung isa. And then yung second ay sa disability inclusion and empowerment. So nakikiusyoso rin tayo, nakikibaka tayo para sa inclusion ng ating mga kapatid sa disability community. And for in their empowerment na rin, syempre. Ayun. Mhm. So, ano yung nagtulak sa'yo na gawin lahat ng ginagawa mo ngayon kahit na, ika nga ay 'di ba ang volunteer works ay hindi ba? So, ano yung, naidudulot sa'yo nun at ano yung mga lesson na napupulot mo mula sa mga ginagawa mo na volunteer works? Actually, nung una, ano lang talaga siya, dahil sa pera. So, nung Mhm, una, tayo ay alipin ng salapi, no? mhm, Pero, nung, kumbaga parang na-encounter ko na kasi siya, nung nagsimula akong aralin. Kasi, yung nabanggit niyo kanina, yung diagnosis ko or yung eye disease ko ay retinal detachment secondary to tuberculosis uveitis. So, ito ay mhm, isang sakit na dahil sa tuberculosis. So, commonly aware tayo na yung TB ay nasa baga. Pero meron tayong tinatawag na extrapulmonary tuberculosis na kung saan pwedeng mahawa yung ibang parte ng katawan. And unfortunately, yung sa akin ay yung mata yung tinamaan sa akin. So ngayon, meron ng peklat yung aking retina. So kahit ibalik or ikabit yung optic nerves ay hindi na rin siya mababalik pa. No? So yun yung doon ako nag-start mhm, sa tuberculosis awareness kasi yun nga, alam ko yung hirap ng isang taong may TB at nagkaroon ng TB. And sa dami ng cases natin sa Pilipinas ngayon ng TB ay nakita kong gusto kong tumulong para at least kahit papaano hindi man totally mawala agad-agad yung TB sa Pilipinas. At least makatulong tayo sa mga tao na apektuhan na nito. And yun din ang parang naging opening para mapasok ako sa HIV community dahil ang TB ay commonly na dahilan kung bakit namamatay ang isang tao may HIV. So, nung una, hesitant ako kasi nga maraming stigma and discrimination sa mga volunteers sa HIV community. Number one ay sinasabihan silang either infected sila or meron silang relatives na infected. Parang caregiver sila ng mga taong infected. So, ngayon, mhm, nung nagsimula na akong mas makilala pa itong mga advocacy ito, parang minahal ko siya hindi lang dahil sa dami ng mga cases, kundi dahil sa mga tao mismo na apektado nito. Kasi ang sarap or grabe yung fulfillment na mararamdaman mo kapag nakita mong yung mga taong to, yung mga infected ng TB, HIV, and sa disability community, ay nagkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung laban and makita nila na hindi dulo ng buhay yung pagkakaroon nila ng sakit or disability. Yun. yes, magandang awareness kasi 'yan 'di ba? Dahil, may mga tao pa rin talaga na, may ganyan kang sakit, kailangan isolated ka, 'di ba? Yes, Kaya, yes, tama. yung mga may ganyang sakit once na na-diagnose na sila parang ang unang tumatatak sa isip nila, lalayuan na ako ng mga mahal ko sa buhay, 'di ba? Yes, totoo, tama. Ayan, so, ano yung mga lesson na natutunan mo nung nagvo-volunteer works ka? Maliban sa, yun nga, naging aware ka, ganyan. So, ano yung mga aral na napulot mo
mula sa mga ginagawa mo at sa mga pakikihalubilo sa katulad nilang, may ganyang condition? Hala, ito na ba yung kalmado mong tanong? Pero Mado pa siguro ako nito. siguro isa sa mga aral na natutunan ko Mhm, as someone na may disability, no, na akala ko mhm, yung buhay ko as person with disability, as a blind person ay mahirap na. Pero mhm, nung narinig ko yung mga kwento ng mga taong nakakausap ko, ay parang iba pa rin talaga yung pinagdadaanan nila. Iba-iba tayo ng level na pinagdadaanan. And mhm, yun nga, yung naging aral ko ay regardless kung anong situation meron ka, darating at darating yung araw na magkakaroon ng liwanag yung buhay mo. Kumbaga, sabi ko nga one time, nung tinanong ako kung ano yung pwede kong i-describe sa buhay ko, ay dagat. Kasi di ba ang dagat, may mga times na pag bumabagyo, parang galit na galit yung dagat, ang lakas ng alon, ang lakas ng hampas ng alon. Pero darating at darating yung mhm. araw na magiging mahinahon siya and eventually makikita natin yung ganda. So, ganun din siya buhay. May mga panahon na binabagyo tayo, hinahampas tayo ng alon, pero darating at darating yung panahon na magiging kalmado ang lahat and magiging banayad yung buhay natin. Ay, matanong ko lang kung ikaw ay dagat, high tide ka ba o low tide? Ano, siguro low tide, kasi mas maraming lumalabas pag low tide. Okay, so ayan. So ito, um, okay. Okay, ito. What is your biggest trial? And how did you overcome it? Ayan. Ang tinutukoy ko dito ay yung volunteer work or pwede rin namang sa buhay mo. Ah, Thank you so much, ladies and gentlemen. Pero siguro, ang biggest trial ko ay, nung una kasi, akala ko ako lang yung tao or nasa blind community na ang tinahak na landas ay ang pagtataguyod, pagtibaka para sa TB and HIV community. Kasi before, nung nasa disability inclusion and empowerment pa ako, parang nakita ko na ang dami, hindi naman sa sobrang dami, kasi marami pa rin naman kailangan gawin for the disability community. Pero marami ng tao, marami ng nasa disability community ang nakikibaka para sa karapatan natin sa disability community. Pero Mm, yung usapin ng TB and HIV na posible pa rin na makaapekto sa atin ay hindi na pag-uusapan or hindi tayo na-include doon sa ganitong mga usapin. Kaya doon sa isang advocacy ko, di ba, yung sexual and reproductive health and rights. Kasi kadalasan ay hindi sinasali ang mga persons with disability sa ganitong usapin dahil nga sa mga stigma and discrimination and misconceptions na mm, na nasa lipunan, no, na pag sinabing PWD ka, hindi ka na pwedeng ipagtalik, hindi ka na pwedeng pumasok sa isang sexual relationship, wherein mhm, hindi siya dapat kasi ang sexual health ay basic right natin and lahat tayo ay nakakaramdam nito and kailanganin natin to, no? Kaya ako, yun yung isang naging trial ko kasi mahirap na nga pag-usapan, hindi na nga sinasama ang mga PWD sa ganitong usapin. Tapos ako, as a blind person, ito pa yung pinili kong landas. So, ang dami kong naranasan na mm, exclusion before, na parang, oo, sinasama ako sa mga training, sa mga meetings, pero para ako nagiging display. Kasi ang tingin nila ay para at least masabi nilang inclusive yung kanilang ginagawa, ay nagsasama sila ng mga PWDs. Pero ngayon na parang sabi natin mga 2 years, mahigit na ako nakikibaka para sa ganitong advokasya. At least kahit paano nakita ko na ano na, nagiging authentic na yung pag-include nila ng mga persons with disabilities sa ganitong usapin. Kasi nakita na nila na ang ganitong usapin ay para rin sa atin. Ayun. yes, okay. So, ang napansin ko lang yung mga volunteer works mo 'no, ay tungkol hindi naman lahat, pero parang HIV awareness siya, 'di ba? So, hindi siya pangkaraniwan. Mm-mm. Kasi, napakasensitibo ng topic na ito. Hindi naman kasi lahat ng tao open sa ganitong usapin, lalo na nga sa sinabi mong about sexual, 'di ba? Kasi sabihin man ng iba na nasa 20th century na tayo, may mga tao pa rin True. talaga na
conservative. So, meron yung Mm. awkward pag-usapan yung ganitong usapin. So, paano ka tatayo? Paano mo ipagtatanggol ang mga taong may HIV? Paano mo sasabihin sa lahat ng tao na hindi sila dapat ah, i-isolate, gano'n? Kung meron kang chance na magsalita ngayon in behalf of everyone na may HIV, ano ang sasabihin mo? Hello kay Rick Tila, ayan. So, ano yung sasabihin mo, JM? For example, ngayon, ito na yung chance mo na magsalita para sa kanila. Ano ang gusto mong sabihin? Hello, Crystal Ah, Gonzalez. Ayan. ang dami kong pwedeng sabihin, no? Pero Mhm. siguro ang isa sa pinakamahalagang kailangan malaman ng mga tao, lalo na yung mga nakikinig sa atin today or tonight, sorry, ay ang HIV ay hindi isang bagay na kailangan nating pandirian. Ito ay hindi isang bagay na kailangan nating kasuklaman or isisi sa mga tao kasi hindi naman ginusto ng mga taong infected na magkaroon nito. Walang taong may gustong mahawaan ng virus na ito. No? Pero Mhm. dahil sa mga iba't ibang factors sa society natin, andyan yung spiritual, cultural, economic, yung social na mga Mhm. barriers natin, na yung mga contributing factors natin. Nagiging ganon yung scenario nila. Pinadidirian sila, pinasusuklaman sila, or minsan sinisisi pa sila doon sa mga nangyari sa kanila. Pero tanda natin na hindi nila pinili yung hawaan. Kasi wala naman sigurong tao na gustong hawaan ng virus na to ng HIV, no? And Yes. sana magkaroon tayo ng puso na handang makinig sa mga kwento nila. Kasi behind the virus, merong isang tao na may pinagdadaanan sa buhay, may bigat na pinapasan, and mahirap na ang mahawaan ng HIV. Tapos wag na nating siyang dagdagan pa ng pasanin dahil sa mga stigma and discrimination. Kasi gaya ng sabi ko kanina, hindi sila dapat pandirian, hindi sila dapat kasuklaman dahil sila ay mga Mhm. tao rin naman tulad natin. Okay. So, mula kanina ang pinag-uusapan natin ay yung mga taong may HIV. So, ngayon magfo-focus naman ako sa'yo, JM, at sa Mm-mm. ginagawa mong pagvo-volunteer works, 'di ba? So, sabi ko nga, hindi pangkaraniwan yung pinasok mo. Pero ito lang yung tanong ko sa'yo, hanggang kailan ka maninindigan? Hanggang kailan mo gagawin ang ganyang tulong para sa mga taong may HIV? Bilang ikaw, bilang GM, bilang Mm-mm. John Michael Lopez, hanggang Buong, saan ang kakayahan mo at hanggang kailan? Ayun. Hello kay Precious, hello kay Trix, magandang gabi. ayun. Ayan. So, Ayan, ayun. So, hello. ayan. So, before we end the program, bibigyan ko po ng chance si John Michael na mag-shoutout. Alam kong may listahan siya. Huwag So, yung pangalan ayun. ko naman. Oh my God, ano ba yan? Pero yun, Oo. siguro mahirap din kasing magsalita, no? Kasi as of now, Mhm. pwede kong sabihin na hanggat kaya ko, hanggat nabubuhay ako, makikibaka ako kasama nila. Pero siguro Mhm. sa ngayon, dahil ayoko din munang mahirap mangako kasi ang mga pangako ay napapako. Ayan. Mhm. Pero siguro, ako ay makikibaka at makikilaban para sa kanila hanggang makita ko mismo yung pagbabago sa society natin, no? Na hanggang sa Mhm. dumating yung araw na ang HIV ay hindi na isang bagay na mahirap pag-usapan, hindi na isang bagay na pinandidirian. Bagkus ang HIV ay parang katulad na lang siya ng mga ibang sakit, no? Yung hypertension, diabetes, ganyan, na parang nanonormalize ng pag-usapan siya. Kasi yung ganitong stigma and discrimination na pinagdadaanan sa HIV community, isa siya sa Mhm. mga contributing factors kung bakit dumadami siya and maraming hindi nagsisik ng um, healthcare assistance para sa kanila or hindi nagpapatest or hindi nagpapagamot kasi doon sa stigma and discrimination. And until ma-reach ko or makita ko mismo yung panahon, yung oras na ang society ay tinatanggap na ng buo ang mga taong may HIV, hindi man buong buong society, no? At least kahit pa paano, Mhm. mas marami na yung mga taong handang makinig, tumanggap sa kanila. Siguro hanggang doon ay makikibaka at makikilaban ko para sa kanila.
Wow! So ayan, for example, JM, ako, 'di ba? So isa rin akong PWD. Paano mo ako eengganyohin na i-try din na mag-volunteer work sa field na pinagvo-volunteeran mo? Paano mo ako mako-convince? Kasi 'di ba maraming misconception na kaya ka siguro nandiyan kasi ano ka rin, eh, siguro may HIV ka rin. Kaya mo Ah, sila naiintindihan kasi siguro na-diagnose ka rin. So, siyempre i-love talaga, eh. 'Pag narinig mo pa lang ang HIV, i-love talaga yung mga tao, 'di ba? Yun ang reality. So, paano mo kaming mga live viewers mako-convince na, hindi porket, nasa ganitong field ay ibig sabihin may HIV na rin? ayun, siguro sa akin, isa kasi sa tinitingnan ko ngayon, kahit na hindi ako infected, ganyan, ang isa kasi nakikita ko ay hindi ako infected ng virus, pero infected ako ng stigma and discrimination. Kasi alam Mhm, yung stigma, yung discrimination na kinakaharap nila, hindi man siya pareho ng level kung ano yung pinagdadaanan nila kasi para sa akin mas malala yung stigma and discrimination sa kanila. Pero at the same time, parang we share the same sentiments na pare-pareho tayo may mhm, pinagdadaanan ng stigma and discrimination. And mhm. sa pagtulong natin, hindi ko naman sinasabi na gayahin niyo po, no, na Mm, ay, isang HIV counselor ako, nakikipag-usap ako sa mga infected, sa mga hindi infected. And pero kung gusto niyo siyang i-try, alam ko maraming opportunities na pwede natin gawin. Pero yung simpleng pagtanggap lang sa kanila, yung simpleng pagsabi lang sa kanila na meron silang kasama sa laban na ito, isang malaking bagay na yon para tumulong sa advokasya, para tumulong sa laban na kinakaharap nila. And hindi ko masasabing possible, no? Or hindi ko naman dinadasal na mahawaan tayo, pero yung mhm, possibility of being infected or magkaroon tayo ng family, friend na ma-infect ay andyan. So, mhm, hindi masama na makibaka para sa kanila. Yung stigma and discrimination, meron na tayo niyan, eh. For example, sa disability community, meron na tayong stigma and discrimination. Hindi na makakabawas sa atin na malagdagan pa ng stigma and discrimination pagdating sa HIV community. Kasi ang mahalagang makita natin dito ay yung kapakanan, yung magandang maidudulot ng pakikibakan natin kasama nila. Kasi parang ang titingnan ko dito, parang tayo na mga nasa laylayan ng lipunan, no? Parang pag mhm, nagsama-sama tayo, mas malakas yung boses natin. Kumbaga parang pagka pinaglaban natin sila at the same time, tayo din pwede nilang ipaglaban. Kasi actually ang mga PLHIV din, we consider them as persons with disability dahil sa mhm, stigma and yes, discrimination na kinakaharap nila. So yun, so kahit hindi maging isang HIV counselor, hindi maging isang HIV advocate na talagang nakikilaban para sa kanila. Yung mhm, simpleng pagtanggap, yung pagkakaroon ng openness na alamin yung HIV and kung paano tayo makakatulong sa kanila. Malaking bagay na yun sa pakikibakan natin tungo sa isang inklusibo at stigma-free na society. wow, grabe ang puso ng isang JM. Kasi 'di ba sabi nga, hindi mo maiintindihan ng isang tao hangga't hindi mo nararanasan ang pinagdadaanan niya. Kaya saludo kami sa'yo, JM, kasi kahit hindi mo first hand nararanasan, yung nararanasan nila ay andiyan ka para ipaglaban sila, 'di ba? To break the stigma. So, ayan, Tsaka may dagdag hello. ko na lang din kasi, no? Mhm, Kasi yes. before, meron akong mga kaibigang namatay na kung ano yung dineclare Hmm, nilang sakit ng mga relatives nilang sakit, yun ang alam kong sakit nila. Pero after understanding deeply yung usapin ng HIV, parang nalaman ko na infected sila, kaya sila namatay. And ako ngayon sa buhay ko ngayon, ayoko na dumating yung panahon na yung mga kaibigan ko, siyempre nasa LGBT community ako, yung mga kaibigan ko mhm, LGBT community ay maranasan din yon na dumating yung araw na na parang malalaman ko na lang na wala na sila. Kasi it breaks my heart na parang may alam na ako tungkol sa HIV tapos hindi pa ako makikibaka sa kanila. Hindi ko sila kasamahan sa laban nila. And it will really break my heart kapag dumating yung ganong time. Kaya ngayon siguro isa yun sa dadagdag ko, no?
na Mm. nagbibigay sa akin ng push para makipaglaban pa ay ayokong ma-experience siya ng mga taong malapit sa akin. Ayun. Emotional. Ay. Parang gusto kong maiyak. Ayun, may tanong sa atin si Miss Jasmine. Ano daw ang inspirasyon mo para magpatuloy? Siguro yung dalawang nabanggit ko kanina, no, yung ayokong maranasan ng mga kaibigan ko, ng mga kilala ko na mahawaan. And siguro share ko na lang yung bilang kasi ng HIV cases sa last quarter ng Mhm. 2025. Ang pinakamaraming nahawaan kasi ay mga kabataan and young professionals ages 15 to 34 years old. So ako, Mhm. isa yun sa mga nagpupush sa akin, nag-i-inspire sa akin. Kasi di ba may kasabihan tayo, ang kabataan ang Mhm. pag-asa ng bayan. And kung yung mga Yes. kabataan na yun ay may infect ng virus na to, tapos magkaroon sila ng buhay na punong-puno ng stigma and discrimination, paano pa nila may tataguyod yung kinabukasan na gusto nating makamit. And at the same time, alam ko kasi hindi sa level ng kinakaroon lang stigma and discrimination, pero alam ko yung stigma and discrimination pagdating sa disability community. Sa tuberculosis community, meron siyang stigma and discrimination. And siguro doon kami nag-share ng sentiments, no? Yung pareho Mhm. kaming nai-stigmatize, na-discriminate. And yun yung mga bagay na nagpo-push sa akin. Although mahirap siya, o aminin ko, and syempre, walang pera sa as of now kasi volunteer works lang siya. Pero yung Yeah. fulfillment, no, na pagka Mhm. maka-encounter ka ng isang taong may HIV na may suicidal thoughts, na ayaw na magpatuloy sa buhay, hindi na alam ang gagawin. Tapos, eventually, makikita mo siya na namumuhay ng normal at healthy. Napakalaking fulfillment nun. Kasi at the same time, para ka na rin doktor na nagligtas ng Mm. Oo, tama. So, ayan, ito na lang, huling ano na lang, bago kita i-let go. So, ayan, Ba't gusto kita let go? ituloy mo lang ito. Hashtag, padayon ako sa blank. Ayun, ang ibig sabihin ng padayon ay patuloy. Ayan, hashtag, padayon ako sa blank. Hmm, ayan. Hashtag padayon ako sa pakikibaka patungo sa isang mas inklusibo at madaling makatanggap na society, matagal society. Mm. Ay, okay. So, ayan, may nag-comment si Trish. Ay nakaka-inspire daw ang iyong advocacy. So ayan, JM, maraming salamat kasi pumayag ka na mag-guest dito sa Padayon Kawan. Marami kaming Siyempre, natutunan sa'yo. At malakas ka sa sa akin eh. so yun. And ayan, dahil sa'yo, no, dahil may isang ikaw, marami kaming natutunan at naging aware kami tungkol sa mga HIV patient natin. So, ayan, dahil sa'yo, talagang nagkaroon kami ng knowledge. So, ayan, bibigyan na kita ng pagkakataon na i-shout out yung gusto mong i-shout out, i-plug or i-promote yung mga social media mo. Saan ka ba nila pwedeng kausapin? Malay mo may nanonood ngayon na, 'di ba, na hindi pa sila out sa kanilang sakit, Mhm. 'di ba? So, saan kanila pwedeng lapitan at sino ang mga gusto mong i-shout out? Ayan. Artista ako, no? Pero yun, siguro, um, isa lang naman yung social media na madalas kong ginagamit, Facebook. So yun, you can add me or follow me on Facebook. www.facebook.com/jm041217 or simply at jm041217. Ayun. Tapos, Mm. yun, hindi lang sa pinang HIV, kung meron din kayong mga gustong pag-usapan patungkol sa sexual orientation, gender identity and expression, or yung tinatawag natin SOGSC, sexual health, or any of the advocacies na meron ako, mental health, tuberculosis, disability inclusion and empowerment. Ayan, feel free to message me. Open pa ang aking social media dahil sa ngayon ay naghahanap pa rin naman ako ng isang stable na income, no. And ayun, Mhm. siguro shout out dahil pinilit ako, charot. Pero Aha. ayan, shoutout ko lang yung aking isang support group, ang Hopeful Horizon.
And Mhm. syempre na yung mga admins namin, yung founder namin, si Ivy, si Madam Ivy, tapos ang aming mga co-founder, si BFF Eileen, and syempre ang ating host, si Sarah, Mami Sarah. Ayan. And syempre, Yes, special oo. mention yung mga tanod ng Hopeful Horizon na madalas Mhm. namin kasama hanggang madaling araw. Minsan umaabot kami na hanggang alas 5, alas 6. Ayan, sila Mhm, Quiz grabe, George, Quiz oo. Jerry, Quiz Randy, Quiz Rick. Ayan, sila Trix, si Celine, ano pa ba? Si Mudra Kuya Kelsha, si Jerry. Pida. Ayan, ang dami nila. So Mhm, yun, sa lahat yeah. ng mga nasa Hopeful Horizon, kung di ko man kayo nabanggit, huwag na kayong magtampo sa akin. Hindi ka daw Hindi ko makaakyat memorize lahat ng mamaya. Oo, baka mamaya Okay. bigla akong pagalitan. Okay. Mhm. So, yun lang ba? Yun Sila lang lang. ba? Siguro shoutout ko na rin yung kasama ko sa bahay na nakikinig ng live yan si Derek. And then yung partner ko. Hey, Hi! Badong. Ay, hello! Ayan, shout out sa supportive partner ni JM. So, ayan, maraming salamat sa naglaan ng oras sa atin ngayong gabi. Maraming salamat sa 3 minuto o higit pa na oras na inilaan ninyo para sa amin. Maraming salamat sa mga nag-comment, nag-like, and nag-share. So, lagi ninyong tatandaan, hindi kailangan ng pera para makatulong sa kapwa. Kailangan lang ng puso na laging handang magbigay. At sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na Wednesday, same time, 8 o'clock p.m. At naway patuloy lang kayong tumutok dito sa Padayon Kawan dahil naniniwala tayo na sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan. Good night, everyone. Good night, Bye. everyone. Thank you, guys.